Percy, sandali. Napalingon si Percy na ngayon ay isa-isang isinusuot ang kanyang damit matapos ang nangyari sa kanila ni Trisha. Ngumiti ang dalaga saka iniabot ang isang puting sobre na naglalaman ng pera. Tanggapin mo to. Pumasa ka. Gusto kong simulan mo na bukas. Ilipat mo na mga gamit mo sa guest room. Simula bukas, magtatrabaho ka na sa akin bilang… alam mo na. Alam ni Percy na perang laman at kailangan niya to, pero mabigat ang salitang binitiwan ng babae. Sa huli, tinanggap ni Percy ang sobre, hindi dahil gusto niya, kundi dahil sa pangangailangan para sa kanyang ina at sariling buhay. Sige, salamat. Maghihintay ako. Percy, gusto kita. Kaya sana hindi ka aatras. Ayokong masayang lahat ng pinagsamahan natin nitong mga nakaraang araw. Huwag ka mag-alala. Darating ako bukas. Ngumiti si Trisha habang si Percy na may palayo na sa mansyon. Pasan ang bigat ang sakripisyong iniwan ng marangal na trabaho. 3 buwan lamang. Titiisin ko lang lahat ng to ng 3 buwan. Kapag naoperahan at gumaling na si Mama, tatalikuran ko rin ang lahat ng ito at ibabaon sa limot. Kinabukasan, dumating si Percy sa marangyang mansyon na magiging tahanan niya sa loob ng 3 buwan. Bitbit ang kanyang lumang gamit at pakiramdam na hindi siya nababagay sa karangyaang nakapaligid sa kanya. Ito na talaga. Kaya mo to, Percy. Matatag ka. Sa pagpasok ni Percy sa main entrance, sinalubong siya ni Trisha na may malambing na ngiti sa muka. Halika, Percy. Ipapakita ko sa iyo magiging kwarto mo. Habang naglalakad sila sa maluwang na hallway, tumigil sandali si Trisha at tinurong isang matandang babae na abala sa pag-aayos sa ilang gamit sa gilid. Si Manang Estrella, siya ang punong kasambahay dito. Siya nang mag-aasikaso sa mga bagay na may kinalaman sa bahay. Magandang araw po, Manang Estrella. Magandang araw din, iho. Manang, tutuloy na po dito si Percy sa mga susunod na araw. Pwede mo na siyang i-assist kung may kailangan siyang malaman tungkol sa mga patakaran sa bahay. Napansin ni Percy ang matipid na ngiti ni Manang Estrella habang nagsasalita si Trisha. Ilang sandali pa, bumaling uling babae sa kanya. Sundin mo na lang mga patakaran dito, Percy. I'm sure Manang Estrella will explain everything in detail. Matapos ayusin ang kanyang mga gamit sa guest room ng mansyon, agad na lumabas si Percy upang bisitahin ang kanyang matamlay na inang si Rosa sa ospital. Anak? Mahina ngunit puno ng saya ang boses ng kanyang ina nang makita siya. Ngumiti si Percy at lumapit. Marahang hinawakan ang kamay nito. Ma, kumusta ang pakiramdam mo? Mas maigi na ngayon. Pero… Naputo lang dapat na sasabihin ni Rosa dahil sa kanyang pag-ubo. Napabuntong hininga ito. Ma, huwag na po muna kayong masyadong magsalita. Magpahinga lang po muna kayo. Mukhang pagod ka, anak. Sigurado ka bang ayos ka lang sa bagong trabaho mo? Ngumiti si Percy kahit may bahid ng sakit sa kanyang puso. Ayos lang po, Ma. Makaya ko to. Para sa inyo. Matapos ang pakikipagkwentuhan sa kanyang ina, pauwi na sana si Percy sa mansyon, ngunit nakita niyang isang pamilyar na kotse. Nang bumaba ang bintana nito, tumambad sa kanyang nakangiting mukha ni Trisha. Sumakay ka na? Pauwi na rin naman ako. Pauwi? Anong ginagawa mo rito? Ngumisi lang si Trisha, hindi sumagot. No more questions. Huwag mo na akong paghintayin, Percy. 10 minuto na ako naghihintay sa'yo dito mula kanina. Come on, hop in. Alam ni Percy na wala siyang magagawa at kahit may pagdududa, pumasok siya sa sasakyan at tahimik na sumulyap kay Trisha habang umaandar ito. Kamusta ang kwarto mo? Napaalis ako ng biglaan kanina dahil may emergency meeting sa kumpanya. Hindi tuloy kita naasikaso ng maayos. Maayos naman. Tsaka doon si Manang Estrella. Siya ang tumulong sa akin. Yung mga nilutong pagkain ni Manang Estrella kanina? Oo, masarap ang mga luto ni Manang Estrella. Nagustuhan mo ba?
Kumunot ang noo ni Percy. Hindi siya sanay sa ganitong pag-uusap. Ano bang inaasahan itong sagot? Na matutuwa siyang bigyan ng magarbong buhay matapos niyang ibenta ang sarili niya? Oo, komportable naman ako dun. Buti naman kung ganon. Gusto kong komportable ka habang nasa poder kita. Nararamdaman ni Percy ang kilabot habang nasa poder ni Tresha. Pakiramdam niya ay isa siyang bagay na binili at ngayon ay nasa pangangalaga na nito. Kumain ka na ba? Hindi pa. Pero hindi naman ako gutom. Sakto. Pagdating natin sa bahay, maghahanda ako ng pagkain. Napatingin si Percy kay Tresha at nagtaka ng bahagya. Ikaw ang magluluto? Natawa si Tresha dahil sa reaksyon ni Percy. Huwag kang mag-alala. Hindi ako ganun kasama sa kusina. Duda si Percy sa kakayahan ni Tresha na magluto. Ngunit na bagong kanyang pananaw nang makabalik sila sa mansyon at nagluto nga si Tresha tulad ng sabi nito. Naganda ako ng marami. Kumain ka ng mabuti Mukhang panghandaan to Sigurado ka bang tayo lang kakain? Tumawa si Tresha tsaka umiling. Siyempre hindi. Ayokong tumaba no. Sayang naman ang strict diet at workout ko. Pero kumain ka lang ng kumain. Hindi na sumagot pa si Percy at napalingon na lamang sa kanyang paligid. Habang dumadaan ang isang maid na may dalang pitsil ng tubig, nadulas ito at natapunan si Percy. Sir, pasensya na po! Agad na nataranta ang katulong at kumuha ng tissue upang punasan ang binti ng binata, ngunit pinigilan siya ni Percy. Ako na. Ayos ka lang ba? Ang biglaang matalim at malamig na tingin ni Tresha ang nag-iwan ng malinaw na babala sa kanila ni Percy at sa katulong. Hindi na kailangang magsalita dahil sapat na ang tingin ni Tresha upang magdulot ng takot at tahimik na banta. Wala yun, Tresha. Hindi naman ako natapunan o nasaktan. Sige. Tara, kumain na tayo. Pwede bang sa susunod mag-iingat kayo? Paano kung mainit na tubig ang hawak mo kanina at hindi malamig? Napayuko ang katulong. Uminom naman si Tresha ng wine at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos ng hapunan, naglakad si Percy papunta sa guest room para magpahinga. Ngunit bago pa siya makarating sa pinto, isang kamay ang marahang humawak sa kanya. Percy. Napalingon si Percy kay Tresha. Nakatayo ito sa likuran niya, nakatingin sa kanya ng diretso at mukhang nangungusap ang mga mata. Matulog ka sa kwarto ko ngayong gabi. Hindi yon isang pakiusap, kundi isang utos. Napakurap si Percy at alam niyang wala siyang karapatang tumanggi. Kaya't sinamahan niya si Tresha pabalik sa kwarto nito. Halika dito. Umupo si Percy sa kama at pinagmasdan si Tresha. Pero sa halip na halikan siya o akitin, nagtanong si Tresha. Percy, bakit mo tinanggap ang alok ko? Mukhang hindi ka naman ganitong klaseng tao. Para sa pera. Alam mo naman yun, diba? Ngumiti si Tresha, pero halatang hindi pa ito kontento sa kanyang narinig. At bakit mo naman kailangan ng pera? Sinong pinuntahan mo sa ospital kanina? Napahinga ng malalim si Percy, saka ibinagsak ang sarili sa kama. Sumandal si Percy sa unan, iniisip kung paano sasagutin yon. Para sa operasyon ng nanay ko. Naka-admit siya sa ospital na yun at malapit ng operasyon niya. Malaking halaga ang kailangan ko kahit siguro gumapang na ako sa kakatrabaho. Hindi ko mabubuong perang kailangan sa operasyon niya. Gaano mo siya kamahal? Bakit kailangan mo pang magsakripisyo ng ganito para lang sa kanya? Napakunot ang noo ni Percy. Tila binabasa kung anong iniisip ni Tresha. Ano bang klaseng tanong yan? Hindi ko inasahan na manggagaling ang tanong na yan sa'yo. Sagutin mo na lang, Percy. Napailing na lamang ang binata sa kabahagyang natawa. Nanay ko yun. Siyang nagluwal sa akin. Siyang nagpalaki sa akin kahit na maaga akong nawala ng ama. Lahat kinaya niya para lamang sa akin. Pinagtapos niya ako, pinihisan, pinakain. Kaya ngayon, hindi ko kayang panoorin lang siyang nahihirapan. Salamat sa pagsagot. Curious lang talaga ako.
Hindi alam ni Percy kung bakit, pero may kung anong bumabagabag sa kanya sa mga tanong ni Trisha. Parang may hinahanap ito, parang may gustong intindihin tungkol sa kanya. Kasi ang isang taong gagawin ng lahat para sa isang mahal niya. Gusto ko malaman kung paano magmahal ng ganun. Napatitig si Percy sa kanya. May lungkot sa boses ni Trisha. Isang lungkot na hindi kayang itago ng kanyang kayamanan at kapangyarihan. Gusto mong malaman kung paano magmahal? Tulad ng mga main characters sa mga teleserye? Natawa si Trisha at napailing. Napahinga siya ng malalim bago sumagot. Malaya kang tawagin akong weirdo. Pero oo, kasi hindi ko pa yun naranasan. Napasingal si Percy at napailing. Namuong pilyong ngiti sa kanyang labi saka muling tumiti kay Trisha. Imposible. Sigurado kong maraming nagmahal sa'yo. Napangiti si Trisha, pero halatang hindi yon totoong ngiti. Kung ganun lang sana kasimple, Percy. E di sanang siya-saya ng buhay ko at wala na akong hanapin pang iba. Kung ganun lang sana, hindi na rin tayo magkakakilala pa. Hindi ko kakailanganin ng makakasama na kailangan ko pang bayaran. Tahimik na tinitigan ni Percy si Trisha. Naramdaman niyang may hindi nakikitang lungkot sa mata nito at naisip niyang may mga misteryo pa sa buhay ni Trisha na hindi nito ibinubunyag. Pero ang totoo, hindi ko alam kung paano maging malambing, kung paano maging totoo sa isang tao nang hindi natatakot. Anong kinatatakutan mo? Na kapag nagmahal ako, iiwan din nila ako. Na kapag nagpakita ako ng kahinaan, magiging dahilan lang yon para saktan nila ako. Napalunok si Percy. Hindi niya inasahan na may ganitong pananaw si Trisha sa pagmamahal. Ang akala niya, isa lang itong babaeng sanay sa layaw. Isang taong kayang bilhin ng lahat ng gusto niya, kasama na si Percy. Ganun ba ang pagmamahal para sa'yo? Isang bagay na dapat katakutan? Tingin mo, dito sa mansyon, gusto ba ako ng mga tao dito? Sa ngayon, mga katulong mo palang nakita ko. Mukhang di naman sila galit sa'yo. Pero bukod kay Manang Estrella, yung iba palaging takot sa'yo. Bahagyang natawa si Trisha. Anong sa ngayon? Wala ka nang ibang makikilala dito sa mansyon dahil nakalala mo na lahat ng nakatira dito. Teka, nasa na mga magulang mo kung ganun? Hindi agad nakasagot si Trisha. May pilit na ngiti ito sa labi at mukhang sinisikap na hindi gawing malungkot ang mood. 16 years old pa lang ako nung namatay ang lolo ko. Lahat ng meron ako ngayon, itong bahay, ang kumpanya ko, ang mga ari-arian ko. Lahat ng to pamana niya sa akin. Pagkatapos ng ilang buwan, nanay ko naman ang nawala. Ang papa ko iniwan ako dahil sa galit sa akin. Kasi hindi niya inasahan na sa akin mapupuntang lahat ng ari-arian ng lolo ko. Napatitig si Percy kay Trisha. Napansin niyang naluluha na ito, kaya naman naisip niyang ibahin na ang usapan. Alam mo kung bakit takot ang mga katulong mo? Masungit ka kasi. Malakas na natawa si Trisha dahil sa sagot ni Percy. Napahawak pa siya sa kanyang tiyan saka marahang napahampas sa braso ng binata. Alam mo, kaya gustong gusto kita eh. Kasi ikaw lang ganito sa akin. Palaging totoong sinasagot mo sa akin at hindi ka natatakot na gawin yon. Bahagyang napangiti si Percy saka pinikit ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang marahang pagdampi ng malalambot na labi ni Trisha sa kanyang pisngi. Napadilat si Percy. Ano yun? Wala lang. Parang ang cute mo kasing tingnan kapag napapaisip ka. Bahagyang napangiti si Percy at umiling. Ngunit sa pagkakataong ito, muli siyang hinalikan ni Trisha sa labi. Ngayon, marahan na ito at mapanukso. Hindi ito tulad ng dati nilang halik. Tingin mo, naging masyadong mabait na ba ako sa'yo? Hindi ko rin alam kung bakit ito nangyayari sa akin. Kanina, nung natapunan ka ng tubig, nainis ako. Gusto kong sisantayin yung katulong. Hindi naman ako ganun nun.
Napatitig si Percy sa mga mata ni Tresha matapos itong magtanong. Hindi ko alam. Pero para sa akin, mas gusto kong ganito ka. Kaysa sa nagsusungit sa ibang tao. Ah, ganun? Nangaasar ka ba? Muling inilapit ni Trish ang kanyang mukha kay Percy. Muli siyang bumulong sa binata. Binayaran kita para paligayahin ako pero bakit nahuhulog na ako sa'yo? Tingin mo ba, mahirap din akong mahalin? Umiling si Percy at marahang ngumiti. Walang taong mahirap mahalin. Kung hindi mo nararamdaman ang pagmamahal na gusto mo galing sa ibang tao, ibig sabihin lang nun, hindi kayo para sa isa't isa. Ikaw talaga, kahit sa mga salita mo, alam mo kung paano ko pasayahin. Naging mas mapusok ang kanilang manghalik at unti-unting nawala ang alinlangan. Habang gumagapang ang mga kamay ni Tresha sa dibdib ni Percy, naramdaman niya ang init ng katawan nito at ang mga daliri ng binata na humaplos sa makinis na balat ni Tresha. Percy, sandali. Sa halip na gawin ang gusto ni Tresha, nagpatuloy si Percy hanggang sa tuluyan ng nalunod si Tresha sa kanyang nararamdaman. Kinabukasan, maagang nagtipon ang mga kasambahay sa malaking kusina ng mansyon. Abala sa kani-kanyang gawain. Tahimik lang silang lahat, gaya ng nakasanayan dahil walang gustong makakuha ng atensyon ni Tresha. Lalo pat hindi nila alam kung anong magiging mood niya ngayong umaga. Ngunit sa araw na ito, isang bagay ang labis na ikinagulat ng lahat. Magandang umaga sa inyong lahat! Ready na bang almusal? Ang bango ng luto niyo ah! Halos mabitiwan ni Manang Estrella ang hinahawakang tasa ng kape. Ang ibang mga kasambahay naman ay nagkatinginan. Animoy hindi makapaniwala sa kanilang narinig na sigla sa boses ni Tresha. Magandang umaga rin po, ma'am. Alanganing tugon ni Manang Estrella. Tinitimbang kung tama bang narinig at nakikita niya o guni-guni lang niya ito. Isa-isa pang binati ni Tresha ang iba pang kasambahay. Ay, napakaganda ng mood ko ngayon. Kaya dapat good vibes ang lahat. Pakitawag na rin pala si Percy. Gusto kong sabay kaming mag-almusal. Ilang sandali pa, hindi nakatakas sa mga mata ni Manang Estrella si Percy na nagmamadaling maglakad patungo sa guest room. Nanggaling ito sa kwarto ni Tresha. Kaya naman pala. Saad ni Manang Estrella sa kabahagyang natawa sa kanyang sarili. Sige ma'am, maupo po muna kayo at ipagtitimpla ko po muna kayo ng kape. Habang nagtitimpla ng kape, hindi maiwasan ni Manang Estrella na mapangiti. Palihim niyang hiniling na sana ay dumalas na ang mga umagang ganito kapayapa simula ngayon. Hindi lamang para sa kanilang mga katulong, kundi para rin kay Tresha. Ito po ang kape niyo ma'am. Salamat Manang. Sarap naman. Bahagyang natawa si Manang Estrella saka makahulugang ngumiti habang pinapanood si Tresha. Manang Estrella, tingin mo rin ba kamahal-mahal ako? Ano namang klaseng tanong yan, ma'am? Mananatili ba ako sa tabi mo kung hindi kita minahal na para kong sariling anak? Napangiti si Tresha. Sabi ni Percy, walang tao raw mahirap mahalin. Kailangan lang nilang mahanap ang tamang tao. Tingin mo ba mahanap ko rin ang sa akin? Hindi pa man nakakasagot si Manang Estrella, dumating si Percy sa hapag at agad na napansin na nakapaalamang si Tresha at walang suot na tsinelas. Suotin mo to. Babalik lang ako sa taas. Walang alinlangan niyang inalis ang suot niya at inilagay ito sa ilalim ng mesa upang maabot ni Tresha. Teka, bakit mo tinanggal ang suot mo? Malinis naman ang sahig. Okay lang ako. Malamig ang sahig. Suotin mo na yan dahil kukuha naman ako ng tsinelas sa taas. Pagkatapos sabihin yon, mabilis na naglakad si Percy paakyat sa hagdan. Si Tresha naman ay napangiti bago masayang isinuot ang tsinelas na iniwan ni Percy. Maya-maya pa'y ngumiti si Manang Estrella at iniwan ang dalaga dahil mukhang nakita niya ng sagot sa tanong nito kanina. Ang pagtira ni Percy sa poder ni Tresha ay hindi naman naging mas mahirap sa inaasahan niya.
Sa katunayan, hindi niya inasahang magiging sobrang komportable siya sa presensya ng babaeng hindi niya inakalang makikilala niya. Mahilig ka sa mga numero? Nagtaas si Percy ng mata mula sa libro at nagbigay ng mahinang ngiti. Hawak niyang isang libro ng accounting na binabasa niya upang libangin ang kanyang sarili. Oo, Trisha. Parte na ng araw-araw ko mga numero. Dati ako accountant. Really? Kung ganon, magaling ka nga. Hindi naman, sakto lang para makapasa. Natawa si Trish at napailing. Alam kong mababa lamang ang porsyento ng mga accountant na nakakapasa tuwing board exams. Kaya kung nakapasa ka, ibig sabihin magaling ka. Huwag mo na ako lokohin, Percy. Ibinaba ni Percy ang kanyang libro at ngumiti. Bakit ka nandito? Akala ko ba magiging busy ka sa office mo kaya ayaw mo kong papasukin kanina? Ngumuso si Trish at napayakap na lamang kay Percy upang itagong kanyang mukha sa dibdib ng binata. Natawa naman si Percy. Sinubukan ko namang hindi ma-distract pero hindi kita maalis sa isip ko. Napangiti si Percy at marahang hinaplos ang buhok ni Trisha habang yakap siya nito. Ganun ba? Baka naman kailangan mo lang ng break. Alam mo, nakakapagod din palang magkunwaring palaging matapang. Lalo na kung araw-araw mong kailangang patunayan na kontrolado mong lahat. Bahagyang lumuwag ang yakap ni Percy matapos marinig yon. Saka tumingala kay Trisha. Pero kapag nandyan ka, kahit sandali lang, parang pwede akong huminga. Nakakainis. Di naman ako naapektuhan ng mga ganitong pakaramdam nun. Hindi tuloy ako makapag-focus. Natawa lamang si Percy na pailing. Bakit sinisisi mo pa talaga ako, ha? Sige, baka may tulong ako sa'yo, sabihin mo lang. Agad namang napaangat ang tingin si Trisha habang nakangiti. Pwede ba kitang tanungin tungkol sa negosyo ko? May ilang bagay akong hindi maintindihan na kailangan ko ng tulong. May mga kailangang calculations kaya medyo nahihirapan ako. Mukhang magaling ka dun eh. Hindi pa man nakakasagot si Percy, kinuha na ni Trish ang kanyang kamay sa kadinalang binata patungo sa kanyang opisina. Doon, naglakad si Trisha patungo sa mesa kung saan nakalagay ang ilang papeles. Hindi ko na alam kung paano ayusin to. Sumasakit ng ulo ko sa mga numerong nasa papel na yan. Nag-isip saglit si Percy at nagpa siya nalapitan si Trisha. Ipakita mo lang sa akin kung anong problema, Trisha. Sigurado kung kaya ko tong ayusin. Habang tinutulungan si Trisha, mabilis napansin ni Percy ang mga mali at inayos agad ang calculations. Matapos ang ilang minuto, nagsalita si Percy. Ayan, tapos na. Mas malinaw na lahat ng bagay. May mga adjustments lang na kailangan gawin. Pero manageable na. Tumingin si Trisha sa mga papeles na ngayon ay inayos na at lumabas ang isang malawak na ngiti sa kanyang muka. Oh my God, Percy! Sobrang saya ko. Hindi ko alam kung anong nangyari pero talagang napadali mong lahat. I can't believe this. Napakalaking bagay nitong nagawa mo. Bilang isang natural na reaksyon, nagmadali si Trisha at niyakap si Percy. Ang mga mata nito ay puno ng pasasalamat at saya. Ang init ng yakap ni Trisha ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Percy. Salamat, Percy. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung wala ka. Si Percy na medyo nagulat sa yakap ay hindi makapaniwala sa kagalakan sa mukha ni Trisha. Ang mga mata ni Trisha, nakaraniwang malungkot at puno ng pag-aalala, ngayon ay kumikislap sa tuwa. Masaya akong matulungan ka, Trisha. Kung makakatulong ako, nandito lang ako. Mas lumawak pa ang ngiti ni Trisha saka halos tumalon na sa tuwa. At dahil tapos na ang trabaho ko, tara, kain tayo sa labas. Kailangan pa ba yun? Ito lang naman ang nagawa ko. Ano ka ba? Napaka-stricto mo talaga sa sarili mo kahit kailan. Gusto ko lang bumawi. Please, sumama ka na, Percy. Naningkit ang mga mata ni Percy. Sabay silang natawa nang biglang magnakaw ng halik si Trisha sa kanyang labi. Tila naglalambing. Sige, magbibihis lang ako. Napangiti si Trisha at halos mapatalon sa tuwa. Pagkatapos magbihis ni Percy,
Pinagmaneho niya si Tresha patungo sa isang seafood restaurant na may magandang view. Dito kami palaging kumakain ni Lolo nun. Paborito mo ba ang seafoods? Tumango si Tresha at ngumiti. Oo, sa dami ng pinagkakabalahan ko, ngayon ko lang uli naisipang pumunta dito. Noon sa tuwing may award ako sa school, dinadala ko ni Lolo dito. Nung nawala siya, dinala rin ako ni Mama dito para lamang kahit papano gumaan ang loob ko. Pero nung pareho na silang nawala, parang nawala na rin ako ng gana. Pero andito ka na, Percy. Kaya gusto kong kumain ulit dito. Importante pala ang lugar na to para sa'yo. Marami ka sigurong masasayang mga alaala na nabuo kasama sila. Akala ko kakain lang tayo sa labas. Hindi ko alam na sa ganitong kaimportanteng lugar mo pala ako dadalhin. Well, importante ka na rin sa akin, Percy. Napaiwas ng tingin si Percy at napansin naman ito ni Tresha. Ayaw mo ba dito? Ha? Hindi. Tara, kain na tayo. Nagsimulang maghimay si Percy ng mga lobsters at ibinibigay yon kay Tresha. Dahil sa ginagawa niya, napakunot ang noon ng dalaga. Kaya ko namang maghimay, Percy. Kumain ka na? Okay lang naman. Paborito mo to, diba? Sabi mo, ngayon ka lang uli nakakain dito. Ilang babae nang naging girlfriend mo? Napakunot ang noon ni Percy dahil sa tanong ni Tresha. Saan naman nanggaling ang tanong na yan? Mukhang sanay na sanay kang mang-akit ng babae. Alam na alam mo kung paano kunin ang loob ko. Natawa si Percy, saka sinubuan si Tresha ng maliit na piraso ng lobster. Isang beses lang ako nagkaroon ng girlfriend. Nung college ako. Isa lang? Di siyang first love mo o yung tinatawag nilang totga? Hindi ko naman siya makukonsider as totga. Dahil maayos naman ang paghihiwalay namin. Pero yung first love, pwede. Parang ganun na rin. Bakit hindi mo siya hinahanap kung ganun? Mukhang hindi mo pa naman siya nalilimutan. Ilang taon ba kayo nun? Napaisip naman si Percy. Pansin niya ang pagkausisan ni Tresha kaya naman, pilyo siyang napangiti. 4 na taon ding naging kami, bago kami naghiwalay. 4 na taon? Ang tagal naman? Sabay silang napalingon sa paligid dahil napalakas ang boses ni Tresha. Napatikim ang dalaga. Kung ganon, baka pag magkita kayo uli, may maramdaman ka pa rin para sa kanya. Bakit mo naman nasabi yan? Well, sa ganong katagal na relasyon, siguradong marami kayong masasayang alaala. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga, ang kasalukuyan at ang kinabukasan. Napalingon si Percy kay Tresha at nakita ang ngiti sa mukha ng dalaga. Ilang sandali pa, si Tresha naman ang nag-abot ng lobster sa bibig ni Percy. Ikaw naman ang kumain. Kanina mo pa ako pinaghihimay eh. May alinlangan man, tinanggap pa rin ni Percy ang inaabot ni Tresha sa kanyang bibig. Nagkwentuhan lamang sila hanggang sa pareho na silang mabusog. Percy, okay ka lang ba? Bakit pinagpapawisan ka? Ako? Okay lang ako. Nainitan lang siguro. Napakunot ang noo ni Tresha. Gusto mo bang umuwi na tayo? Parang hindi ka okay. Masama bang pakiramdam mo? Excuse me, magbabanyo lang muna ako. Pinanood lamang ni Tresha si Percy habang naglalakad ito patungo sa banyo. Ngunit matapos ang ilang sandali, nagkagulo sa restaurant dahil sa sigaw ng isang waitress. Tulong! Tulungan niyo kami! Nagsitakbuhan ang lahat, lalo na si Tresha nang makita niya kung sinong nakahandusay sa sahig at hindi makahinga ng maayos. Percy! Ano nangyayari sa'yo? Please tumawag kayo ng ambulansya! Habang naghihingalo si Percy, napansin ni Tresha ang pamumula ng mga balat ni Percy. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, pinagtulungan na ng mga tao na dalhin si Percy sa malapit na ospital. Nurse, ano pong nangyari sa kanya? Kumakain lang naman po kami kanina. Tapos nagbanyo siya. Wala pang ilang minuto, nakaundusay na siya sa sahig.
Marahang hinaplos ng nurse ang likod ni Trisha dahil sa pag-iyak nito. Base po sinapansin kanina ng doktor, mukhang allergic po ang pasyente sa seafoods. Normal allergic reactions po ang shortness of breath at wheezing. Pati na rin po ang pamumula ng balat at anaphylaxis. Mabuti na lang hot na idala siya kaagad. As of now, hindi niyo na po kailangang mag-alala. Napatakip si Trisha ng kanyang bibig at mas lalong napaiyak dahil doon. Iniwan siya ng nurse at binalikan lamang nang muli nang magkamalay si Percy. Bakit hindi mo sinabi sa akin na allergic ka sa seafoods? Percy naman! Alam mo bang muntik ka nang mamatay kanina? Napangiti lamang ang nangihinang si Percy habang nakasandal sa headboard ng kanyang kama. Buhay pa naman ako, diba? Huwag ka ngang umiyak. Pasensya na. Nag-alala ka pa tuloy ng dahil sa akin. Akala ko kasi kaya kong i-handle yung mga allergic reactions. Napaiyak na lamang si Trisha sa harapan ni Percy. Marahang hinawakan ni Percy ang kamay ni Trisha at sinikap na punasan ang mga luha nito. Bakit mo ba ginawa yun? Dahil sinabi kong paborito kong seafoods, pinahamak mo ng sarili mo. Bakit ka ba ganyan? Nakakainis. Paano kung hindi ka agad na isugot sa ospital? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Marahang hinila ni Percy si Trisha palapit sa kanya hanggang sa mahiga na lamang ito sa kanyang kama habang umiiyak. Niyakap lamang niya si Trisha. Hindi ko na uli gagawin yun. Kaya huwag ka nang umiyak. Hindi lang yun, Percy. Ipangako mo sa akin na hindi ka nagagawa ng kahit na anong ikapapahamak mo para lang sa akin. Kahit na unahin mong sarili mo kaysa sa akin. Kahit na maging selfish ka, wala akong pakialam. Basta't hindi ka lang mapahamak tulad ng nangyari kanina. Hindi ko may papangako yan. Hindi ko kayang maging selfish para sa mga taong importante sa akin. Napatitig na lamang si Trisha sa binata sa kamuling niyakap ito. Kulit mo talaga. Nakakainis. Natawa lamang si Percy. Ilang sandali pa, isang nurse ang biglang pumasok at tila nagulat sa posisyon ng dalawa. Maging si Trisha ay tarantang napabangon sa kama ni Percy saka nahihiyang napaiwas ng tingin. Lumipas sa mga araw at unti-unting nagbagong takbo ng mundo ni Percy. Ang trabaho niya sa buhay ni Trisha ay nagsimulang lumampas sa inaasahan niyang hangganan. Nagiging totoo na ang bawat sandaling kasama niya si Trisha. Kapag nagkaanak ako, lahat ng pagmamahal sa mundo, ibibigay ko sa kanya. Napalingon si Percy kay Trisha. Kasalukuyan silang nakahilata sa damuhan ng malaking garden ng mansyon. Masaya akong malaman na hindi ka takot magkaroon ng pamilya sa kabila ng mga pinagdaanan mo. Oo naman. Yun ang revenge ko. Ang ipakita sa ama ko na nabuhay ako sa kabila ng pang-iiwan niya sa akin. Napatitig muli si Percy sa kalangitan. Sana ganito lang kapayapang bawat araw. Kung pwede lang mabuhay nang walang kailangang harapin na problema. Siguro madaming taong makikita kung gaano talaga kasaya ang buhay. Napabangon naman si Trisha mula sa kanyang pagkakahiga upang lumapit kay Percy. Dahil doon, humarang ang mukha ni Trisha sa view ng kalangitan. Napatitig naman si Percy sa mga mata ng dalaga. Kung walang problema sa mundo, hindi kita makikilala. Kaya hindi ko hilingin yon. Bahagyang natawa si Percy at tila hindi inasahan ang sagot na yon. Pilyo niyang hinila si Trisha palapit sa kanya upang kilitiin ito. Hanggang sa magkayakap na sila sa damuhan at parehong nakatitig sa isa't isa. Ngayon nang uli ako naging ganito kasaya dahil sa'yo. Kung pwede ko lang sana itigil ang oras, gagawin ko. Bakit naman kailangan mo pang itigil ang oras? Andito lang naman ako. Natatakot ako na baka may hangganan din ang lahat ng to. Napatitig si Percy kay Trisha. Doon pa lamang nakaramdam din siya ng bahagyang lungkot. Hindi ko alam. Kung mangyayari man yan, sigurado kong hindi kita basta-bastang malilimutan. Kahit na sinabi ko sa sarili ko noon na pagkatapos ng 3 buwan, ibabawon ko na ang lahat ng to sa limot. Sinabi mo yun sa sarili mo?
Tumango si Percy saka marahang hinaplos ang pisngi ni Trisha. Akala ko noon, magiging bangunguto ng buhay ko. Pero nauwi ang lahat sa hindi inaasahan. Sino mag-aakala na magiging ganito ako kalapit sa'yo? Percy, Hindi natuloy si Trisha sa kanyang sasabihin dahil pinigilan siyang magsalita ni Percy gamit ang daliri nito. I love you, Trisha. Napangiti si Trisha at marahang hinalikan si Percy. Ilang sandali pa, tumigil siya upang magsalita. Mahal din kita, Percy. Napangiti si Percy. Ang mga salitang yon ang pinakamasarap sa pakiramdam na nadinig niya sa araw na yon. Habang maiging tinititigan ang bawat emosyon sa mga mata ni Trisha, hindi niya na napigilan pang halikan ito uli sa labi. Ngunit hindi lamang puro sayang naramdaman nila Trisha at Percy. May mga pagkakataon ring sumubok sa kanilang mga emosyon. Sino naman kaya yan? May padala-dala pa ng bulaklak. Bumuntong hininga si Percy bago bumalik sa pagbabasa ng libro matapos makita mula sa bintanang pagdating ng isang lalaki na sinalubong ni Trisha. Hindi ko naman problema to. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng opisina. Hindi sanay si Percy na makitang may ibang tao sa buhay ni Trisha. Sa mga araw na magkasama sila, parang si Trisha lang at siyang nasa kanilang sariling mundo. Oh, Percy! Halika dito. This is Jacob, my childhood friend. Jacob, this is Percy. Nice to meet you, Percy. Sabi ni Jacob na may formal na tono, pero may bahagyang nakatagong pagsusuri sa kanyang mga mata. Hindi ko alam na may childhood friend ka. Hindi mo na kwento sa akin. Natawa lang si Trisha, halatang hindi nararamdaman ang tensyon sa kwarto. Siyempre naman, hindi naman ako lumaki ng mag-isa. Tsaka Jacob has been my friend since I was 5. Tahimik lang si Percy habang pinapanood sina Trisha at Jacob. Hindi niya gusto ang pagiging malapit ng dalawa, lalo nang tawa ni Trisha sa harap nito. Percy, okay ka lang? Ang tahimik mo naman ngayon. Masama bang pakiramdam mo? Hinawakan ni Trisha ang kamay ni Percy at napatitig naman si Jacob sa kamay ng dalawa. Ngumiti si Percy, kahit na may kung anong pakiramdam sa loob niya ang hindi nakakapagpakomportable. Oo naman. Habang abala sa tawanan sina Trisha at Jacob, unti-unting sumisikip ang dibdib ni Percy. Hindi niya gustong nararamdaman kaya nagpa siya siyang umalis at bumisita sa ina sa ospital, kung saan tahimik siyang naupo sa tabi nito habang kumakain ng prutas. Kamusta ka, ma? Okay lang naman ako, anak. Mas mabuti na kaysa dati. Pero kinakabahan ako para sa operasyon. Hindi kaagad nakasagot si Percy. Kahit siya man, nakakaramdam din ng takot. At siguradong ang takot na nararamdaman ni Percy ay walang-wala sa nararamdamang takot ng kanyang ina. Kakayanin mo yan, ma. Malakas ka. Para sa'yo, Percy. Kakayanin ko. Pag nakalabas ka na dito, ipapasyal kita sa maraming magagandang lugar. Makakainin kita ng marami. Siyempre, yung mga healthy. Pero sisiguraduhin kong tataba ka uli. Oh, bakit parang mas excited ka ngayon? Mukhang may bago kang inspirasyon. Natawa si Percy. Meron. Papakilala ko po siya sa inyo pagkatapos ng operasyon niyo. Siguradong magugustuhan mo siya. Kaya dapat magpalakas ho kayo. Anak. Bumuntong hininga si Rosa, saka tumingin ng diretso kay Percy. Alam kong ginagawa mong lahat para lamang mapagamot ako. Paano mo nagawang bayaran ng gasto sa operasyon? Napatingin si Percy kay Rosa at saglit na natigilan. Hindi niya alam kung paano sasagutin ito. Sasabihin ba niya ang totoo? Hindi. Kahit kailan, hindi sasabihin ni Percy ang totoo sa kanyang ina. Huwag mo na yung isipin, ma. Ang mahalaga, gagaling ka pagkatapos nito. Ang gusto ko lang makasama ka ng mas matagal. Pinagmasdan ni Rosa ang kanyang anak na para bang hinuhuli ang kasinungalingan sa mukha nito.
Pero sa huli, tumangulang si Rosa at muling hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ni Percy. Anak, hindi ka naman nasasangkot sa delikadong gawain, di ba? Ayoko ipahamak mong sarili mo dahil mas hindi ko kakayanin yun. Umiling si Percy sa kamarahang ngumiti. Ngunit sa kaloob-looban niya, ang mga salitang yon ay parang isang mahigpit na yakap ng pagmamahal galing sa kanyang ina. Salamat anak, maraming salamat sa lahat. Napakaswerte ko talaga na ikaw ang anak ko. Naluluha si Percy habang iniisip ang pagmamahal ng ina at ang nakaraan na gusto na sana niyang kalimutan. Lalo na ngayon na lumalalim ang damdamin niya kay Trisha. Pagbalik niya sa mansyon, tahimik ang paligid at nadatnan niya si Trisha sa sala. May hawak na alak. Agad lumapit pagkarating niya. Ang tagal mo? Bakit? May kailangan ka ba sa akin? Ano? Bawal bang mag-alala sa'yo? Bigla ka lang umalis nang walang pasabi. Hindi ka rin makontak. Paano hindi ako mag-aalala? May bisita ka naman kanina. Kaya umalis na lang muna ako para hindi makaistorbo. Bakit parang galit ka? May ginawa ba ako sa'yo? Hindi agad nakasagot si Percy. Hindi niya rin alam kung bakit siya naiinis. O baka alam niya, pero hindi niya lang matanggap. Wala akong sinasabi. Matapos sabihin yon, dire-diretsyong naglakad si Percy papunta sa guest room. Teka, bakit papunta ka sa guest room? Hindi ba't nag-usap na tayo na doon tayo sa kwarto ko at hindi mo nagagamitin ang guest room? Hindi naman sumagot si Percy at nagpatuloy lang sa pagpasok sa kwarto. Inilapag niya ang kanyang mga gamit, saka inalis ang kanyang suot na t-shirt. Hinalungkat niya ang cabinet upang maghanap ng maisusuot na damit. Galit ka ano? Galit ka ba dahil sa pagbisita ni Jacob? Hindi nga. Wala naman akong pakialam sa kanya. Pero halata sa mukha mo. Teka, apektado ka ba talaga? Tumawa si Percy. Pero wala yung halong saya at tanging sarkasmo lang. Bakit naman ako maapektuhan? Kumunot ang noon ni Trisha saka inilapag ang kanyang wine glass sa mesa. Lumapit siya kay Percy. Nagsiselos ka ba sa kanya? Percy, magsabi ka na lang ng totoo. At kung oo, ano naman ang magbabago? May karapatan ba akong ipaglayo kayo? Hindi mo naman ako boyfriend. Mas lumapit si Trisha kay Percy at confident na tinitigan ng binata sa mga mata nito. Oo, gagawin ko yon kung yun ang makakapagpaalis yun sa busangot mong muka. Natahimik si Percy sa sagot ni Trisha. Sa halip na magsalita, hinila niya si Trisha sa bewang. Ikinagulat ito ng dalaga. Anong ginagawa mo? Bahagyang nanginig ang boses ni Trisha, dala ng gulat. Pinapatahimik ka dahil ayaw mo kong tigilan. Sa isang iglap, naglapat muli ang kanilang mga labi. Gumanti ng halik si Trisha habang yakap ang leeg ni Percy. Unti-unting nawala ang kanilang saplot at tanging mga ungol at bulong nila ang pumuno sa katahimikan ng silid. Lumipas sa mga araw at palapit na ang katapusan ng ugnayan ni na Percy at Trisha. Ngunit sa gitna ng bilis ng mga pangyayari, hindi nila ito inintindi. Hanggang sa isang tahimik na hapon, dumating ang isang itim na sasakyan sa mansyon. Bumaba mula rito ang ama ni Trisha na si Victor. Anong ginagawa mo rito? Hindi agad na sumagot si Victor. Sa halip, pinagmasdan niya ang paligid na para bang sinusuri ang mansyon ng anak na hindi man lang niya tinulungang itayo. Kailanman, hindi mo ako inibitahan dito. Ganyan ba dapat ang salubong mo sa sarili mong ama? Napangisi si Trisha, pero hindi yon isang ngiti ng kasiyahan. Bakit kita aanyayahan? Ni minsan, hindi ka pumunta rito sa tuwing kailangan kita. Hindi mo ko kinamusta kahit na isang beses dahil mas abala ka sa iba mong mundo. Ano pa bang kailangan mo? Nalimasin ng ina niyo ang lahat ng kayamanan ni Papa. Malakas na loob mong magmukhang matapang. Magnanakaw ka naman! Alam ba ng mga anak mo na ganyang klase ka ng tao?
Nanigas ang ekspresyon ni Victor matapos mabanggit ang kanyang mga anak. Huwag mong idamay ang pamilya ko rito, Trisha! Pamilya mo? Nalimutan mo na bang iniwan mo rin ang sarili mong anak? Na habang may bago kang tinatawag na pamilya, iniwan mo akong nag-iisa. Alam mo, isa kang malaking pagkakamali. Hindi dapat tayo nagkita. Hindi dapat ako nagpadala sa mga kasinungalingan ng nanay mo. Isa siyang oportunista. Isang manloloko. Bakit ka naman nagrereklamo na iniwan kita? Mas mayaman ka pa sa akin kahit na minor de edad ka pa lang nun. Nakalimutan mo na ba? Nilimas yun ng nanay mong lahat ng ari-arian ng papa ko. Nakita ni Percy kung paano nanlabo ang mga mata ni Trisha sa galit. Ang kanyang mga kamao, mahigpit na nakasara. Huwag mong bastusin ang nanay ko. Wala kaming ninakaw. Lahat ng yon, binigay sa akin ni Lolo bago siya mamatay. Kasalanan ko ba ako mas katiwa-tiwala ako kasi sarili niyang anak? Tumawa lamang si Victor, saka napasapo ng kanyang noo. Sigurado ka ba na mas katiwa-tiwala ka talaga kasi sa akin? O baka naman binilog din ng mama mong ulo niya? Simula nung namatay sila mama at lolo, wala nang naiwan para sa akin bukod sa lahat ng pera at bahay ni Lolo. Lahat, tinis ko ng mag-isa. Buong buhay ko, ulit-ulit mong ibinabaon sa utak ko ay hindi ko karapat-dapat na mahalin. Na dapat mapag-isa lamang ako habang buhay. Pero ngayon, hindi na e-epekto sa akin lahat ng mga sinasabi mo. Alam ko na kung gaano ko kahalaga. Maaaring hindi sa sarili kong ama. Pero sa tao na mas minahal ako ng higit pa sa kahit na sino. Oh, mukhang galit na galit ka. Bakit? Hindi ba totoo? Matigas na sagot ni Victor. At alam mo kung anong mas masakit? Na ikaw, anak niya, ay magiging katulad niya rin. Wala ka ibang alam kundi ang gamitin ng mga tao. Sabihin mo nga, sino sa tingin mo talagang magmamahal sa'yo ng totoo? Sino magtitiis sa isang babaeng tulad mo? Pagkatapos sabihin ang mga malulupit na salitang yon, biglang bumaling ang malamig na tingin ni Victor kay Percy. Ikaw, ngayon lang kita nakita. Bagong laruan ka ba nitong si Trisha? Ano, naluloko mo rin ba ang sarili mo? Huwag kang magpapadala sa kanya, bata. Kung gusto mo lang siyang perahan, gawin mo. Pero huwag kang magpapagamit sa kanya. Tuso yan, tulad ang ina niya. Tahimik na nagpalitan ng titig sina Percy at Victor. Ramdam ni Percy ang pangmamaliit sa mga mata nito, pero hindi siya natinag. Hindi ho ganyan si Trisha. Ano pong alam niyo tungkol sa kanya? Hindi naman po kayo nagpakatatay kay Trisha. Napangisi si Victor sa kamariing tinitigan si Percy. Ginagamit ka lang niya. Tandaan mo yan. At sa huling sulyap na yon, tumalikod si Victor at lumabas ng mansyon matapos iwan ang malamig na hangin ng puot sa kanyang yapak. Pagkatapos ng pangyayaring yon, nagkulong si Trisha sa kanyang kwarto at hindi kinausap ang sino man. Percy, hindi pa rin lumalabas si Ma'am Trisha. Pwede mo bang tawagin o puntahan sa kwarto? Kanina pa hindi kumain yun, tapos maghahating gabi na ngayon. Napahinga ng malalim si Percy, maging siya ay kanina pa nag-aalala. Sige po, Manang Estrella. Pupuntahan ko po. Pwede ko po bang hingin ang susi na kwarto niya? Tumango si Manang Estrella at walang alinlangang inabot kay Percy ang spare key na kwarto. Tahimik na nakatayo si Trisha sa may bintana, nakatitig sa malayo. Mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamay. Huminga ng malalim si Percy at marahang lumapit, saka dahan-dahang hinawakan ng likod nito. Trisha, nag-aalala na silang lahat sa'yo. Bumaba ka na. Kahit kumain ka na lang ng konti para lang mapanatag si Manang Estrella. Alam mo, Percy, tama siya. Ano? Sinong tinutukoy mo? Kung ang ama mo yan, walang kahit na anong tama sa lahat mga sinabi niya kanina. Napalingon si Trisha kay Percy. Naluluha ang mga mata nitong namamagana dala ng kakaiyak. Yung sinabi ng ama ko kanina, siguro nga, hindi talaga ako kayang mahalin ng kahit sino. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, hindi ko mararanasan ang lahat ng to.
Pero kanina, parang nagising ako sa katotohanan. Sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo, hindi to isang magandang panaginip. Tama ka, Percy. Isa tong bangungot. Trisha, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ko gusto ang direksyon ng usapan na to. Kung ano man ang iniisip mo, kung hahantong man yan sa pagkakalayo nating dalawa. Ayoko marinig ka kahit na ano tungkol dun. Hinawakan ni Trisha ang kamay ni Percy. Naging masaya ako dahil dumating ka. Kahit sa maikling panahon, naranasan ko uli kung paanong mahalin ng isang tao. Yung pagmamahal na totoo at walang hinihinging kapalit. Akala ko noon walang ganun. Na lahat ng tao sa paligid ko gusto lamang kunin ng kung anong meron ako. Pera, trabaho, lahat. Pero ikaw, dumating ka pa sa punto na handa kang isakripisyo ang sarili mo para lamang hindi ako masaktan. Hindi ko kayang tanggapin ang ganyang pagmamahal, Percy. Kasi, hindi ako mabuting tao. Tapusin na natin ang kasunduan natin, Percy. Nanlaki ang mga mata ni Percy dahil hindi niya inaasahang marinig yon mula kay Trisha. Ano? Teka, bakit biglaan? Lumingon si Trisha sa kanya. Ang kanyang mga mata ay para bang pagod na pagod. Pwede ka nang bumalik sa dati mong buhay. Wala ka na obligasyon sa akin. Ibibigay ko ang buong pera. Gana na pag-usapan natin. Hindi. Ayoko, Trisha. Dahil lang ba ito sa nangyari kanina? Huwag ka makikinig sa papa mo. Pinapaikot na lang isip mo para mas maging miserable ka. Tama naman siya, Percy. Nagising ako kanina sa katotohanan. Lahat ng ito, nagsimula sa kasakiman ko. Nakita kong kakaiba ka. Naging interesado ako sa'yo. Ginamit lang kita para punan ng lungkot ko, Percy. Hindi ako karapat-dapat na mahalin tulad ng sabi ng sarili kong ama. Isa lang talaga akong manggagamit na desperada sa pagmamahal. Dapat ay masaya si Percy. Makakabalik na siya sa buhay na dating minahal niya. Pero sa halip na saya, isang matinding kirot ang tumama sa puso ni Percy. Ang ideya ng paglayo kay Trisha ay tila isang bagay na hindi niya na kayang gawin ngayon. Hindi ko tinatanggap yan. Percy. Ayoko umalis. Akala ko nun, kaya kong basta nalang lumayo kapag dumating ng araw na to. Pero hindi ko na kaya. Mahal kita, Trisha. Kahit na anong mangyari, hindi ako aalis sa tabi mo. Kahit natalikuran ka na kahit na sino. Hanggang nabubuhay ako, may makakasama ka sa mundong tinatawag mong magulo. Kahit gaano pa kagulo, kahit anong problema pang dumating. Hindi ako aalis sa tabi mo at hindi mo mababagong isip ko. Napapikit na lamang si Trisha na parabang isang punyal na tumusok sa kanyang puso ang mga salitang yon. Doon muli siyang naiyak at napahawak na lamang sa kanyang dibdib. Hindi tamang lahat ng to, Percy. Kailangan nating magising sa katotohanan. Kung tingin mo, isang bangungot lang lahat ng to, mas gugustuhin ko pang hindi na magising. Inuulit ko, hindi ako aalis sa tabi mo, Trisha. Hindi mo ako mapipilit, lalong-lalo na ngayon. Bahagyang natawa na lamang si Trisha, saka napailing. Napakatigas talaga ng ulo mo. Kahit kailan, hindi ko talagang magawang manalo sa'yo. Matapos yung sabihin ni Trisha, marahan siyang napangiti. Napahinga naman ng maluwag si Percy matapos masilayan ang ngiting yon. Lumapit siya kay Trisha at mahigpit itong niyakap. Huwag mo na uling sasabihin na maghiwalay tayo. Huwag mo nang saktan ang sarili mo ng ganun. Okay lang na maging selfish ka. Piliin mo ang lahat ng makakapagpasaya sa'yo. Kung mahal mo ako, huwag mo akong bitawan. Huwag mong ipaniwala sa sarili mo na mali ang lahat ng to. Dahil para sa akin, totoong lahat. Wala nang bawian to, Percy.
sigurado ka na ba talaga sa pipiliin mong desisyon? Kasi talagang hindi na kita uli bibitawan. Napapikit lamang si Percy habang dinadama ang kanilang pagyayakapan. Oo, sigurado na ako. Ito ang gusto ko. Wala akong pagsisisihan. Napangiti si Trisha, pinunasan ng luha at niyakap si Percy ng mahigpit. Sa gabing yon, tuluyan na nilang tinalikuran ang ideya ng kontrata dahil simula sa gabing yon, alam nilang totoo na ang lahat. Sa loob ng mansyon, abala si Percy kasama si naman ng Estrella at ibang mga kasambahay. Habang nag-aayos ng dekorasyon at pagkain, hindi mapakali si Percy. Sinisiguradong perpektong lahat bago dumating si Trisha mula sa kanyang pagbisita sa kumpanya. Pwede bang pakigitna pa yung banner? Napatangong katulong at bahagyang kinabahan dahil sa seryosong tono ni Percy. Pinagtulungan nilang ayusin ang malaking banner ng Happy Birthday Trisha. Kabado naman si Percy kaya nilapitan siya ni Manang Estrella. Percy, relax ka lang. Baka ikaw naman ang atakihin sa puso dahil sa nervyos mo. Napabuntong hininga si Percy sa katipid ng ngumiti. Pasensya na po, Manang Estrella. Gusto ko lang pong maging perpekto to. First time kong gawin tong manang kaya hindi ko alam kung matutuwa ba si Trisha. Siguradong matutuwa si Trisha. Habang nag-aayos si Percy kasama si Manang Estrella at mga kasambahay, nagpatuloy ang pagdedekora ng mansyon para kay Trisha. Nang dumating si Trisha, nagtataka siya sa katahimikan. Ngunit nang pumasok, biglang sumabog ang ilaw at sabay-sabay silang sumigaw. Happy birthday! Napahinto si Trisha, hindi makapagsalita. Sa harap niya, may mahabang hapagkainan na puno ng masasarap na pagkain, may cake na may nakasulat na kanyang pangalan at isang dekorasyong malinaw na pinaghirapan nilang lahat. Anong? Para sa'yo to, Trisha. Happy birthday. Teka, sinong nagplano nito? Lahat ay itinuro si Percy. Tumulong silang lahat sa akin kaya mas naging perpekto. Ramdam ni Trisha ang bigat sa dibdib. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa pasasalamat. Hindi siya makapaniwala sa effort ni Percy at ang mga kasambahay at sa ganitong kasiyahan na hindi batay sa material na bagay. Naisip ko na baka hindi ka mahilig sa mga ganito pero sabi kasi nila hindi ka rin nagsiselebrate ng birthday mo. At nagluluto na lang sila ng mga pagkain kaya naisip kong gawin na lang kahit na baka palayasin mo na ako pagkatapos. Sira ka ba? Sobrang saya ko ngayon. Sa sobrang saya ko, hindi ako makapagsalita. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang totoo, hindi ko inaasahan to. Pero sobrang saya ko ngayon. Matagal ko nang nakalimutan ng ganitong pakaramdam tuwing birthday ko. Ngumiti si Percy at saka napalingon sa mga katulong na nasa kanyang likod. Gusto ko malaman mo. May mga tao pa rin na nagmamalasakit sa'yo. At hindi ka nag-iisa. Napayuko si Trisha at nagsimula na ngang maiyak. Dahil doon, nagkanda-ugagang mga katulong at tarantang napalapit sa kanilang amo. Hindi, masaya lang ako. Sobrang saya ko. Salamat sa inyong lahat. Niyakap ni Percy si Trisha at nang kumalma siya, nagpunta sila sa pagkainan upang magsalo-salo. Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang makita ni Trish ang mundo sa bagong liwanag. At unti-unting bumigat ang dahilan niya para manatilit hindi magtago sa sakit ng nakaraan. Sa ospital, halos hindi makagalaw si Trisha habang nakaupo sa gilid ng kama ng ina ni Percy. Maingat siya nitong hinahaplos habang may masayang ngiti sa labi. Tama si Percy. Napakaganda mo, iha. Bulong ni Rosa, puno ng paghanga. Nakapagtataka tuloy kung paano ka nagkagusto sa anak ko. Si Percy na abala sa pagbabalat ng mansanas ay napalingon. Naman, hindi ba kami bagay ni Trisha? Nagbibiro lang ako. Masyado kasi kayong kinakabahan. Hindi naman ako nangangain.
Pero totoo, napakaganda mo, Trisha. Nabitawan ni Trisha ang mahina niyang hininga. Hindi alam kung paano sasagot. Hindi siya sanay na basta-basta na lamang may humahawak sa kanya. Ngunit hindi niya rin magawang pumalag o ilayo ang kanyang sarili kay Rosa. Huwag mo masyado kulitin si Trisha, ma. Baka naman mas lalong matakot yan sa'yo. Tingnan mo, halos hindi na makahinga. Bakit mo naman binibiro ng kanya ng nobya mo, Percy? Trisha, may gusto ka bang kainin? Anong paborito mong ulam? Wala naman po. Kahit ano po. Salamat at dumating ka sa buhay ng anak ko, Trisha. Inaalagaan ka ba ng maayos ni Percy? Nahihiyaman, marahang tumango si Trisha at ngumiti. Opo, sobra-sobra pong pagmamahal at pag-aalaga niya sa akin. Napakaswerte ko po sa kanya. Bahagyang naluha naman si Rosa, saka maingat na niyakap si Trisha. Mabuti naman kung ganon. Si Percy, pinalaki kong kahit kailan. Hindi mananakit ng damdamin ng isang babae. Kaya naman kung may ginagawa siyang masama sa'yo, isumbong mo sa akin at akong bahalang pumarusa sa kanya. Naman, baka mamaya kung ano na naman pong ikwento nyo dito kay Trisha. Selosa pa naman yan. Aba, excuse me. Ako lang ba talaga, Percy? Nauwi sa tawanan na ang madamdaming eksenang yon. Damang-dama ni Trisha ang pagmamahal ni Rosa. Parang unang pagkakataon na may nagpakita ng init at pagpapahalaga sa kanya. Gusto niyang manatili sa yakap na yon. Ngunit kailangan niyang magpaalam sa isang importanteng tao. Huwag ka nang umiyak, Trisha. Naku, ikaw talaga. Hindi naman ako mawawala. Matapos sa mahabang sandali na katahimikan, humarap si Trisha kay Manang Estrella at tinanggal ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Manang, alam kong hindi ko madalas pinapakita sa iyo kung gaano ko kayo pinahalagahan. Pero salamat. Salamat sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal na binibigay mo sa akin. Pasensya na kung may mga panahong sinusungitan kita at binigyan ng sakit ng ulo. Sa mga mata ni Manang Estrella, nakita niyang muling batang si Trisha na iyakin noon. Isang bata na naligaw sa mundo. Ngunit ngayon ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Ma'am Trisha, wala kang dapat na ihingi ng tawad. Lahat ng yun ginawa ko para sa iyo dahil gusto ko. Ngayon, dahil matanda na ako at wala na akong dapat na ipag-alala. Gusto ko namang makasama sa mga natitirang panahon ko mga apo't pamilya ko. Sana maging masaya ka sa buhay mo. At huwag mong kalimutan na nandito lang ako para sa iyo. Kahit nasa malayo ako. Niyakap ni Manang Estrella si Trisha. Bago ito sumakay sa kotseng maghahatid sa kanya sa terminal ng bus kung saan sasakay si Manang Estrella pauwi sa kanilang probinsya. Kung wala si Manang Estrella, hindi ko masusurvive tong buhay na to. Sana naging mas mabait pa ako sa kanya nun. Mukhang wala namang pagsisisi si Manang Estrella. Napalaki ka niya ng maayos, ng matatag, maganda, matalino. Nagagawa mo pa talagang mambola sa ganitong sitwasyon? Sabay na natawa sina Percy at Trisha bago napayakap ang dalaga sa kanyang nobyo. Mamimiss ko siya. Mabibisita pa rin natin si Manang. Siguradong mamimiss ka rin niya. Lalo na ang pagsusungit mo. Matalim na napatitig si Trisha kay Percy. Ngunit ngumiti lamang ang binata at mas mahigpit na niyakap si Trisha. Pagsapit ng gabi, nadatna ni Percy si Trisha na nakatayo sa balkonahe at pinagmamasdan ng buwan. Trisha, okay ka lang ba? Iniisip mo pa rin ba si Manang Estrella? Nag-text siya kanina. Nakarating na siya sa kanila. Nag-send din siya ng picture niya kasama mga apo niya. Masaya siya ngayon kaya masaya na rin ako. Hindi ko lang talaga maiwasang maisip kung paano ang buhay ko na sobrang gulo nun eh. Pwede palang maging ganito kakapayapa. Anson ka na naman. Sasabihin mo na naman bang hindi mo deserve ang lahat ng to? Napalingon si Trisha at natawa. Sisermonan mo na naman ba ako? Huwag kang mag-alala. Hindi ganun ang iniisip ko.
Sobrang thankful lang ako kaya kinakausap ko si Lord sa isip ko. Kahit na baka hindi niya ako naririnig ngayon. Kung ganun, kakausapin ko rin siya mamaya. Para magpasalamat dahil pinagtuos niya ang landas natin. Napalingon si Trisha kay Percy. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang sumama ang pakiramdam niya. Napatakbo siya sa banyo at napaduwal. Agad siyang sinundan ni Percy, puno ng pag-aalala. Trisha, nagtitake ka pa rin ba ng contraceptive pills? Natigilan si Trisha dahil sa tanong ni Percy. Hindi. Ang huling pag-take ko, 2 buwan ang nakalipas. Oh my God. Paano nawala yun sa isip ko? Dahil doon, dali-daling napatakbo si Percy papunta sa garahe at napabili ng pregnancy test sa pinakamalapit na pharmacy. Matapos siyang makabalik, wala silang sinayang na oras at agad nilang tiningnan ang resulta. Anong resulta? Kailangan nating maghintay ng ilang segundo. Halos manginig ang kamay ni Trisha nang mamuong 2 guhit sa 3 piti na ginamit niya. Percy, positive, buntis ako. Halos hindi makapagsalita si Percy sa pagkakataong yon. Nag-uunahan ng saya at gulat sa kanyang sistema. Ngunit hindi niya rin mapigilan ang maluha. Nang makita ni Trisha ang saya sa mga mata ni Percy, napangiti siya at naluha na rin. Magiging mga magulang na tayo. Mahigpit na niyakap ni Percy si Trisha habang malalim ang paghinga. Ramdam ni Trisha ang tibok ng puso nitong puno ng emosyon. Alam nilang hindi magiging madali, pero ang bagong buhay na darating ay gusto nilang harapin ng magkasama. Bili na rin kaya tayo ng sapatos niya. Para may magamit siya pag naglakad na siya. Ano ka ba, Percy? Hindi pa nga ako nanganganak. Napaka-advance na ng isip mo. Sabay na natawa sina Percy at Trisha habang naglilibot sila sa department store upang mamili ng ilang kagamitan ng kanilang anak. Lahat ng binili natin kulay puti. Hindi kasi natin alam kung magiging babae ba siya o lalaki. Ikaw, Percy, mas gusto mo ba ang lalaki na anak o babaeng anak? Mahalaga ba yun? Kahit babae o lalaki, walang pagkakaiba para sa akin. Plus points pa kung magiging kamukha ako. Aba, kung nagluwal, dapat ako maging kamukha. Hindi ba pwedeng ako? Kahit kalahati lang. Nakigawa rin naman ako. Nako. Gabi-gabi mo kinakausap si baby bago tayo matulog. Siguradong tong si baby natin, magiging kamukha mo. Kaya huwag ka nang magmaktol dyan. Habang lumilipas sa mga taon, lalong tumibay ang relasyon ni na Percy at Trisha. Mula sa komplikadong simula, nauwi ito sa pangakong binitawan sa harap ng altar. Kasama kanilang kambal, natutunan nilang pahalagahan ng bawat sandali at bumuo ng masayang pamilya, malayo sa lahat ng pinagdaanan nila noon. Percy, tinatanggap mo ba si Trisha bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, at mamahalin mo siya habang buhay? Tumingin si Percy kay Trisha. Maliwanag ang mga mata, puno ng pag-ibig. Opo, Father. Tinatanggap ko. Trisha, tinatanggap mo ba si Percy bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, at mamahalin mo siya habang buhay? Ngumiti si Trisha sabay tango. Opo, tinatanggap ko po, Father. Nagpalakpakan ng lahat habang naghahayag ang pari. Sa bisa ng kapangyarihan ng Diyos at ng simbahan, idinideklara ko kayong mag-asawa. Maaari mo nang halikan ng iyong asawa. At sa gitna ng bulaklak, musika at mga palakpak, muling naglapat ang kanilang mga labi. Ngayon, bilang opisyal na mag-asawa, doon mas lalong tumibay ang dedikasyon nila Trish at Percy na bumuo ng kinabukasan para sa pamilyang pinapangarap nila. Andito na si Daddy! Pagkapasok pa lang ni Percy sa mansyon, agad siyang sinalubong ng masiglang sigaw ng kanilang mga anak. Aba, namiss agad ako ng prinsipe at prinsesa ko ha. Halika kayo dito. Daddy, may ginawa kami sa school. May drawing kami para sa'yo.
Ako rin. Tingnan mo, Daddy. May 3 stars ako sa kamay. Wow, very good mga anak. Kaya naman pala nakaabang sa pintuan. Mukhang gustong humingi ng reward. Hindi, Daddy. Si Patricia lang po yun. Gusto raw po ng pasta. Natawa si Percy habang binuhat pa rin ang kambal. Nalingon niya si Trisha na nakatayo sa gilid at nakangiti. Nakakawala talaga ng pagod pag ganito inuuwian ko. Mga cute na anak at magandang asawa. Lumapit si Trisha at inalikan siya sa pisngi. At ganito kasarap magkaroon ng pamilya dahil ikaw ang asawa ko. Napangisi ang kambal. Daddy, inantay ka po namin kasi gusto namin ng pasta. Sige, pero kailangan may kiss muna kay mommy. Ew! Daddy, bawal yan. Tawanan ng pumuno sa sala habang sabay-sabay silang nagtungo sa loob, masaya at buo. Kamusta ang araw mo, mahal? Ang daming kailangan sikasuhin na papeles. Pero nagpahinga muna ako. Alam mo ba, itong mga anak natin minasahe pang likod ko kanina. Proud na napalingon naman si Percy sa kanyang mga anak. Ang bait naman ng mga anak kong to. Siyempre, Daddy. Love na love po namin kayo Kaya nga, huwag ka nang masyadong mag-overtime, mahal. Alam mo naman, hindi lang ako ang nag-aalala sa'yo ngayon, pati itong mga bata. Napangiti lamang si Percy. Deal. Pero kailangan ko munang magluto ng paborito ng kambal. Master Chef Percy, ready na. Daddy, ako ang assistant chef mo Ako yung food taster. At ako ang judge sa kung sinong pinakamakalat sa kusina. Challenge accepted. Kumuha si Percy ng sandok at ginamit ito bilang mikropono. Ladies and gentlemen, ngayong gabi, magluluto tayo ng spaghetti na may pagmamahal ng meatballs. Nagtawanan ng mga bata. Maging si Percy. Si Trisha naman ay napailing lamang sa kakinunan ng litrato ang kanyang mag-aama na abala na sa pagluluto. Sa kwento nila Trisha at Percy, matututunan natin na ang tunay na halaga ng pagmamahal ay hindi nasusukat sa malalaking bagay o magagarbong okasyon. Ang mga simpleng sandali ng pagkakasama, ang pagtulong sa isa't isa, ang pagbibigay ng oras at pagmamahal ng walang hinihinging kapalit ay siyang nagiging pundasyon ng isang masayang buhay. Sa kanilang buhay, natutunan nila na ang mga hindi inaasahang pagpapakita ng malasakit at pagmamahal ay may higit na kahulugan. At sa mga ganitong simpleng araw, doon nila natutunan na ang bawat maliit na bagay ay may malaking epekto sa kanilang kaligayahan. Sa huli, napagtanto nila na ang bawat isa, anuman ang pinagmulan o nakaraan, ay karapat-dapat